Sa isang panahon kung saan nakatuon ang mata ng mundo sa unti-unting pagbagsak ng Iran, walang sinuman ang naakala na ang pangalan ng Pilipinas ay mas mababanggit sa mga pagsusuringang kanluran kaysa sa maraming pandaigdigang kapangyarihan. Ano ang ginawa nito upang ang buong mundo ay lumingon? Ngayon, dadalhin ka namin upang pakinggan ang kwentong ito. Sa kalagitnaan ng gabi sa Maynila, ang buong siyudad ay gising pa. Ang mailaw ngang matatayo na gusali ay sumasalamin sa tubig na parang maugat ng isang metropol na hindi pa humihinto sa pagtibok. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, ang dilim ay hindi lamang oras ng araw, kundi anino ng kaguluhan na mabilis na bumabalot sa gitnang silangan. Ang mapandaidigang ahensya ng balita ay nagsisimulang magkakasabay na magulat na ang Iran ay nahaharap sa pinakamatinding panlup na krisis sa loob ng maraming dekada. Bumagsak ang ekonomiya, lumaganap ang mga protesta, nagkakaroon ng gabita sa istruktura ng pamahalaan, at sabay na niyanig ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Sa isang newsroom sa London, isang kanluraning analista na nagngangalang Daniel Croft ay nakatutok sa 12-12 ng screen. Hindi siya nagulat sa unti-unting pagbagsak na nabubuo sa Iran dahil matagal nang naipon ang mga senyales na ito. Ang nagpatigil sa kanya ay hindi Tehran, hindi Washington, hindi Brussels, kundi ang Maynila. Bakit ito binabanggit sa mga classified intelligence reports ng higit sa dapat? Bulong niya sa sarili habang binabasa ang mga internal na ulat mula sa iba't ibang ahensya. Lahat ng ulat ay pare-parehong nagsasabing sa nakalipas na ilang linggo, ang bansang pinakatahimik, kumilos ngunit pinakatumpa ay ang Pilipinas. Hindi naglabas ngang matapang na pahayag ang Pilipinas. Hindi ipinagmalaki ang sarili bilang pinuno ngang mundo. Hindi nagpadala ngang barko ngang digma upang magpakitang gilas. Ngunit naroon ang mapag-usap nito sa halos bawat mahalagang mesa mula sa mga estado ng Gulpo, Europa, China, India, hanggang sa mga bansang di nakikialam sa politika. Nagsimulang maging interesado si Daniel. Akala niya ay isang regional na manlalaro lamang ang Pilipinas na mahusay sa balanse, ngunit hindi isang bansa na magiging mahalagang salik sa isang pandaigdigang krisis. Gayunman, ngayong gabi, sinasabi ng datos ang kabaliktaran. May mga bulong-bulungan na ang delegasyon ng Pilipinas ay nakipag-usap sa maraming panig, kabilang ang masumusuporta pa rin sa gobyerno ng Iran, ang oposisyon sa ibang bansa, mga kinatawan ng enerhiya mula sa Gulpo at mga tagapamagitan mula sa Europa nang walang sinumang nakakaalam kung ano ang eksaktong ginagawa ng Pilipinas. Sa malaking screen, lumitaw ang malaking bilang ng mga tao sa mga lansangan ng Iran. Ang masigaw ng protesta ay nahaluan ng tunog ng mga sirena. Sa kalayuan, sa isang opisina sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas, ang kalihim at kanyang koponan ay nakaupo pa rin sa paligid ng mesa ng tahimik. Walang naktas na boses, walang nakmamadali, ngunit alam na lahat na makbabago ang mundo sa loob na hilang araw. At sa katahimikan na habing iyon, isang maliit na bansa na madalas na hindi napapansin, ay naghahanda upang ilatag ang isang estratehiya na maaring magpabago sa balanse ng buong rehiyon. Kinuha ni Daniel ang panulat at isinulat ang pamagat ng kanyang pagsusuri sa unang pagkakataon. Kapag nagsasalita ng malakas ang mga superpower, pinili ng Pilipinas na magsalita ng mahina at nagsimulang makinig ang mundo. Hindi pa niya alam na ito ay simula pa lamang ng kuwento na magpapalingon sa buong mundo sa Pilipinas ng may bagong pananaw. Kinabukasan, ang unang sikat ng araw sa Maynila ay sumilip sa manipis na kurtina sa silid ng pagpupulong sa itaas na palapak ng gusali ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Ang mahabang mesa na gawa sa kahoy ay simple ang ayos, walang labis na karangyaan. Mayroon lamang mga folder nga dokumento, mapa ng geopolitical, at mga ulat ng pandaigdigang enerhiya na nakahanay ng maayos. Ang kapaligiran ay tahimik kaya maririnig kahit ang pagpihit ng papel. Ang mamahalagang tao sa silid ay hindi mga general, hindi malalaking negosyante, kundi isang grupo ng mga diplomatikong Pilipino na kilala sa kanilang pagiging mahinahon. Hindi nila tiningnan ang krisis sa Iran sa konteksto lamang ng pagbagsak ng gobyerno, kundi sa malawakang epekto na susunod. Ang pagtaas ng presyo ng is,
ang posibleng pahinto nga rutang ang pagpapadala, ang panik sa mga financial market, at ang bagong pagkakahiwa-hiwalay ng mga superpower. Binuksan ng pinuno ng delegasyon ng Pilipinas ang isang kulay cream na folder ng dahan-dahan bago. Nagsalita ng isang pangungusap, hindi tayo makikialam sa gulo ng iba. Ngunit kailangan nating ipakita sa lahat na ang Pilipinas ay isang ligtas na lugar para sa pag-usap. Ang pagsasabingang katotohanan. Ito ang puso na diplomasya na Pilipinas sa panahon na krisis. Hindi mabilis humusga, hindi nagdedeklara na posisyon para sa kasikatan, hindi nagdidikta, kundi nagtatatag ng tulay na handang tawirin ng lahat ng panik kahit na magtiwala pa sila sa isa't isa. Kasabay nito, sa Singapore, Doha, Ankara, Paris, at New Delhi, ang mga dayuhang diplomat ay nagsimulang magpadala ng mga mensahe ng tuloy-tuloy. Kumalat ang balita ng tahimik na ang Pilipinas ay nagbubukas ng informal na channel ng pag-usap para sa maraming panik na hindi na direktang makapag-usap. Ang isang panik ay natatakot na bantayan. Ang isa ay ayaw mawalan ng dangal. Ang ilang panik ay hindi nagtitiwala sa mga superpower. Ngunit lahat sila ay nakikitang ang Pilipinas ay walang lihim na agenda na masyadong mapanganib. Sa mundo NG, diplomasia, ang kredibilidad ay hindi nagmumula sa laki NG bansa, kundi sa kakayahang tuparing ang salita at matagal ng naipon ng Pilipinas. Ang pondo ng imahang ito ng halos hindi nagpo-promote ng sarili. Ang Pilipinas ay may ugnayan na hindi masyadong matindi sa kanluran, hindi direktang nakikipag-ugnayan sa gitnang silangan, may mga channel sa Tsina, India, ASEAN, at sa mundo NG Muslim. Bukod pa rito, may reputasyon ito na mas nakikinig kaysa nagsasalita. Nagsimulang makabuo ng mas malinaw na larawan si Daniel sa London. Ipinarating niya sa kanyang koponan na kuhanin ang matala ng internasyonal na pagpupulong sa nakaraang 6 na buwan at may nakita siyang interesante. Maaring hindi nasa sentro ngang balita ang Pilipinas, ngunit lumitaw ito sa halos bawat mahalagang yukto bilang tagapagugnay sa likod ng entablado, parehong sa mga isyu nga enerhiya, seguridad sa dagat, pagtulong sa paglilikas ng mga sibilyan, at pagtiya sa mga humanitarian channel. Nagsimula siyang sumulat ng bagong linya sa kanyang draft. Maraming superpower ang may impluensya sa bawat pinto ng sabay-sabay. Ngunit sino ang nakakagawa nito ng tahimik? Hindi pa nakikita ng mundo ang lahat, ngunit sa matahimik na silid ng pagpupulong sa Maynila, isang bagong anyo ng diplomatikong laro ang nagsimula. Isang laro na hindi nananalo sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala, unti-unti. Hanggang sa kalaunan, ang buong mundo ay kailangang umamin na sa oras na ang lahat ay nagsasalita. Ang Pilipinas ang bansang nakakaalam kung kailan dapat tumahimik at kailan dapat magsalita ng isang salita upang mabago ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, mabilis na lumala ang kawalan ng katiyakan sa Iran. Ang malarawan mula sa satellite at maulat sa ground ay nagpapakita na ang maraming istruktura ng pamamahala ay nagsimulang mawalan ng bisa. Maraming malalaking lungsod ang puno ng kaguluhan. Pansamantalang nagsara ang mga bangko, nakaroon ng pagkaantala sa transportasyon at nagsimulang mag-imba ng mahahalagang kalakal ang mga tao. Kasabay nito, mabilis na tumugon ang pandaigdigang pamilihan ng langis. Ang presyo ay mabilis na tumaas hanggang sa nagsimulang magpulong ng emergency ang maraming bansa. Sa Europa, ang magumagawa ng patakaran ay nag-alala tungkol sa enerhiya sa susunod na panahon. Sa Asya, ang mga refinery at mga linya ng pagpapadala ay nagsimulang maghanda ng mga emergency plan. Samantala, sa gitnang silangan, ang mga kapitbahayng Iran ay nangangamba na ang kaguluhan ay tatawid sa hangganan. Piniling ilang pamahalaan na manatiling tahimik, habang ang iba ay nagpadala ng matatapang na senyales. Ngunit walang sinuman ang sigurado kung paano kumilos upang hindi lumala ang apoy. Ibang-iba ang pagtingin ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Sa isa pang lihim na pagpupulong, iminungkahi ng mga diplomatikong Pilipino na hatiin ang krisis sa 3 antas. Ang unang antas ay ang panlup na krisis sa Iran. Ang pangalawang antas ay ang epekto sa rehiyon. At ang ikatlong antas ay ang epekto sa mundo.
Kung ang lahat ng panik ay magpapatuloy na tumugon sa unang antas, walang sinuman ang makakapigil sa pinsala sa ikalawa at ikatlong antas sa tamang panahon. Kaya nagsimulang kumilos ang Pilipinas sa isang paraan na hindi inakala ng maraming bansa. Sa halip na maglabas ng pahayag na kumundena o sumuporta sa alinmang panik, nagmungkahi ang Pilipinas ng isang balangkas ng pag-usap upang maiwasan ang pagkalat ng krisis. Idinin nito ang mga isyu na may makasanib na interes ang lahat ng panig, ang kaligtasan ng sibilyan, ang katatagan ng maruta nga enerhiya, ang hindi pag-atake sa mga embahada o dayuhang sibilyan, at ang pagpapanatili ng mga humanitarian assistance channel. Ito ay tila simple, ngunit lubhang makapangyarihan dahil sa isang panahon kung saan ang bawat panig ay maingat na pumipiling ang panig. Piniling ang Pilipinas ang ma-issue na walang sinumang mangahas na tanggihan sa publiko. Kung ang isang bansa ay hindi sumasang-ayon sa pagprotekta sa mga sibilyan, mawawalan ito ngang imahe kaagad. Kung ang isang bansa ay haharangin ang mga humanitarian route, babantayan ito ngang mundo. Kaya hindi pinilit ng Pilipinas, kundi dahan-dahang pinasok ang lahat ng panik sa balangkas na inilatak nito. Nakakuha si Daniel ng impormasyon mula sa isang source sa Brussels na maraming opisyal ng European Union ang nagsimulang tahimik na banggitin ang formulasyon ng Pilipinas. Hindi sinubukan ng formulang ito na lutasin ang lahat ng problema ng sabay-sabay, kundi pigilan muna ang problema na lumala bago magbukas ng puwang para sa mas malalim na pag-usap sa susunod na yugto. Namangha siya dahil karaniwan, ang mabansang nagtutulad ng mga internasyonal na balangkas na tulad nito ay karaniwang ma-superpower o, at least, may malaking suporta mula sa malalaking alyansa. Ngunit sa pagkakataong ito, ginagawa ng Pilipinas ang tungkuling iyon ng may mas limitadong mapagkukunan. Gayunman, mayroon itong ibang uring lakas. Walang sinuman ang nakakaramdam na pinamamayanihan sila ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagsimulang magulat ang mamamahayag sa buong mundo ngang magong balita. Maraming bansa ang nag-usap sa informal na paraan, na ang Maynila ay isa sa mga coordinating center. Walang malarawan ng pakamay, walang malaking press conference. Mayroon lamang mahinang alingaw-ngaw na nagsasabing isang bansa sa Timog Silangang Asya ang gumagamit ng sining ng katahimikan upang lumikha ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. At habang mas nanginginig ang Iran, mas nagiging malinaw sa mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang nagmamasid sa krisis, kundi nakatatagda na ritmo ng pagtuhon sa krisis na iyon ng may katalinuhan. Sa isang accommodation facility na hindi kalayuan sa sentro ng Maynila, mayroong isang medium-sized na silid ng pagpupulong na halos walang anumang indikasyon na ito ay magiging isa sa pinakamahalagang lugar sa mundo. Walang ma-flag na nakahanay, walang dos-dos ng photographer, walang pulutong na mamamahayag na naghihintay ng balita. Mayroon lamang ilang opisyal ng Pilipinas, mainit na saa sa mesa, at isang agenda ng pagpupulong na nakaprint sa simpleng font. Ngunit sa araw na iyon, ang mga kinatawan mula sa maraming panig na hindi pa nakaupo sa parehong mesa ng hayagan ay tahimik na dumating. Ang ilan ay gumamit ng diplomatikong pasaporte, ang ilan ay pumasok sa pamamagitan ng espesyal na channel, ang ilan ay hindi man lang nagpasama ng kanilang ma-ID. Alam ngang lahat na ang pagpapakita na ito, kung malalabas, ay maaring magdulot ng agarang kaguluhan sa politika. Hindi tinawag ng Pilipinas ang pagpupulong na ito na negosasyon dahil masyadong mabigat ang salitang iyon. Ginamit ng Pilipinas ang pag-uusap sa katatagan sa halip. Isang salita na sapat na malambot upang makapasok ang lahat ng panik ng hindi nawawalan ng dangal at sapat na malabo upang ipaliwanag ng bawat panig sa kanilang punong tanggapan sa ibang pagkakataon. Sinimulan ng pinuno ng delegasyon ng Pilipinas sa maikling salita. Ngayon, hindi tayo narito upang alamin kung sino ang tama o sino ang mali. Narito tayo upang alamin kung ano ang hindi pa dapat masira ng higit pa. Higit pa sa pangungusap na ito ang nagpatigil sa silid dahil iniwasan nito ang bita ng paghahanap ngang sisisihin at itinutuon ang lahat ng mata sa pinsala na kailangang pigilan, hindi sa kalaban na kailangang talunin. Ito ang taktika ng Pilipinas na mas binabanggit na ngayon ng mga kanluraning analista.
Ang pagpili ng mga salita na hindi nagpapahamak sa sinuman ngunit nagtutulak pa rin sa lahat ng pasulong. Sa panahon ng pag-usap, sinubukan ng ilang kinatawan ng bansa na ipasok ang mga isyu ng panlup na politika ng Iran. Nais kang ilang panih na tukuyin ng malinaw kung sino ang may pananagutan. Ngunit ang koponan ng Pilipinas ay patuloy na ibinabalik ang pag-usap sa mga praktikal na isyu tulad ng pagprotekta sa mga ruta ng paglilikas para sa mga dayuhan, hindi pag-atake sa mga barkong pangkalakal sa Gulpo, hindi paggamit ng proxy forces upang palakihin ang labanan, at pagtatatag ng emergency contact channels sa pagitan ng maraming kabisera. Maraming beses na muntik ng mabuwag ang pagpupulong dahil sa matagal ng nakabaon na kawalan ng tiwala, ngunit sa bawat pagkakataon, ang koponan ng Pilipinas ay magpapahinga, magpapalit ng mesa, magbabago NG, ayos NG, upuan, o maghihiwalay sa maliliit na grupo upang mag-usap. Naunawaan nilang mabuti na ang diplomasya ay hindi lamang lohika sa papel, kundi pamamahala ang damdamin ng tao, dangal ng estado, at takot na walang sinuman ang direktang aaminin. Nakakuha si Daniel ng internal na impormasyon mula sa isang source na nagsabi lamang na ang maliit na reception room ng Pilipinas ngayon ay may mas malaking impluensya sa kapayapaan ng mundo kaysa sa maraming malalaking meeting room na pinagsama-sama. Matagal siyang tahimik dahil bilang isang analista, alam niyang maraming diplomatikong tagumpay ang hindi kailanman nangyari sa harap ng kamera, ngunit madalas na ipinanganak sa maliliit na espasyo kung saan mayroon lamang tiwala, pasensya, at mga taong marunong talagang makinig. Sa pagtatapos ng pag-uusap, wala pang kasunduan sa kasaysayan, walang nagdeklara ng tagumpay, ngunit tahimik na tinanggap ng lahat ng panik ang ilang prinsipyo na sapat na upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng krisis. Nang gabing iyon, nanatiling tahimik ang Maynila, ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon, ang lungsod na ito ay naging isang entablado kung saan nagsimulang maunawaan ng mundo na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailangang laging malakas. Sa sumunod na ilang araw, ang manangungunang pahayagan at analytical agency sa kanluran ay nagsimulang maglimbak ng mga artikulo na may parehong direksyon na lubhang kapansin-pansin. Maraming artikulo ang nagtatanong kung bakit ang isang bansa na hindi isang superpower, hindi direktang kalaban, at hindi nagtataglay ng militar na kapangyarihan sa rehiyon ay naging isang salik na mas tinanggap ng lahat ng panik kaysa sa maraming malalaking bansa. Ipinasa ni Daniel ang kanyang artikulo sa editor na may bago at mas matalas na pamagat, Pilipinas at ang sining ng tahimik na diplomasya. Kapag magulo ang mundo, kinokontrol ng bansang hindi nagmamayabang ang laro. Nagsimula ang kanyang pagsusuri sa isang matalas na paghahambing. Maraming superpower ang may parehong problema sa panahon ng krisis. Ang bawat kilos nila ay kaagad na binibigyang kahulugan bilang estratehikong interes, sinadyaman nilang tumulong o hindi. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may sapat na bigat upang magkaroon ng kahulugan ang salita nito, at sapat na gaan upang hindi maramdaman ng mga nakikipag-ugnayan na pinipilit sila ng anino ng kapangyarihan. Mabilis na nashare ang artikulo sa mga diplomatikong pilo. Isang eksperto mula sa Washington ang nagsabi sa telebisyon na ginagawa Pilipinas ang hindi magagawa maraming kanluraning bansa ang maging tagapag-ugnay na walang imaheen interbensyon. Samantala, isang mananaliksik mula sa Alemanya ang nagsabi na ang diplomasyang Pilipinas sa krisis na ito ay sumasalamin sa Asyanong kasanayan na nagbibigay diin sa pagpapanatili ng dangal, paglikha ng gitnang espasyo at unti-unting pagtatayo ng konsensus. Sa halip na pilitin ang agarang sagot, siyempre, mayroon pa ring mga nagdududa. Ang ilan ay nagtatanong kung hanggang saan magagawa ang Pilipinas. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaring pansamantalang pangyayari lamang. Ngunit kahit ang mga nagdududa ay umamin sa isang punto, walang sinuman ang nag-akala na ang Pilipinas ay magiging sentro ng diplomasya sa isang sensitibong krisis na tulad nito. Sa Maynila, hindi gaanong tinugon ng panik ng Pilipinas ang mga papuri. Walang selebrasyon, walang mapagmataas na salita. Mayroon lamang tahimik na pagpapatuloy nga trabaho.
Dahil alam nga nasa negotiating room na ang papuri mula sa ibang bansa ay maaring usok lamang kung hindi ito may salin sa tunay na resulta. Ang interesante ay hindi ginamit ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang atakihin ang sinuman o ipagmalaki ang sarili bilang bayani. Sa halip, paulit-ulit nitong idiniin na ang papel ng Pilipinas ay maging tagatulong sa pagbubukas ng bakod, hindi ang may-ari ng bahay ng mundo. Ang kababaang loob na ito ang nagpakalma sa maraming panig upang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Pilipinas dahil walang pangamba na gagamitin sila bilang hagdan sa politika. Binasa ni Daniel ang mareaksyon mula sa mga mambabasa ng kanyang artikulo at malinaw na naramdaman na ang isyong ito ay nagsisimula ng lumaki kaysa sa isang araw lamang na balita. Ito ay nagiging isang bagong case study sa internasyonal na relasyon, isang halimbawa na ang isang bansang may katamtamang laki, kung alam ang ritmo, ang wika at ang lugar nito, ay maaaring magkaroon ng malaking impluwensya sa isang mahalagang yugto na kasaysayan. Isinara niya ang computer at tiningnan ang labas ng bintana ng London na may madilim na langit bago bumulong sa sarili, marahil ay mali ang pagtingin ng mundo sa Pilipinas sa simula pa lang. At para sa maraming tao sa kanluran, hindi na iyon isang labis na pahayag. Habang lumalalim ang geopolitical analysis, kumilos naman ang Pilipinas sa isa pang sensitibo at makapangyarihang aspeto, ang dimensyon ng humanitarian. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas, kasama ang mga ahensya ng seguridad at pribadong sektor, ay nagsimulang mahanda ang plano upang suportahan ang mga Pilipino at dayuhang sibilyan sa mga high-risk na lugar. Kasabay ngang pag-ugnay ng mga ruta ng paglilikas at emergency contact system ng sistematiko. Sa mata ng maraming bansa, ang ganitong bagay ay maaring tila isang pangunahing gawain. Ngunit ang nagpapatangi sa Pilipinas ay ang hindi paghahati ng tulong batay sa pampulitikang panik. Nagmungkahi ang Pilipinas ng isang diskarte para sa mga network ng ilang embahada na magkasamang gamitin ang ilang mapakukunan sa panahon ng emergency. Kung ang isang bansa ay may sasakyan, tirahan o ruta ngunit kulang sa tao, at ang isa pang bansa ay may tao ngunit kulang sa channel, handa ang Pilipinas na maging tagapag-ugnay nang hindi humihingi ng kredito. Ang konseptong ito ay nakatanggap ng hindi inaasahang pagtanggap dahil sa gitna ng matinding tensyon, maraming bansa ang ayaw na umasa ang kanilang ma-opisyal sa kanilang direktang kalaban, ngunit handa silang tumanggap ng koordinasyon sa pamamagitan ng Pilipinas. Kaya naging isang sentral na kamay ang Pilipinas na nagpatuto sa kooperasyon na hindi inaasahang mangyari. Sa Doha, sinabi ngang isang diplomat sa isang kasamahan, hindi lamang naunawaan ng Pilipinas ang laro ng mga estado, kundi naunawaan din nito ang takot ng mga pamilya na nais lamang umuwi. Ito ang kinuha ni Daniel at isinama sa kanyang ikalawang pagsusuri. Itinuro niya na hindi lamang limitado ang papel ng Pilipinas sa negotiating room, kundi lumalawak ito sa pamamahala ng totoong epekto sa buhay ng mga tao. Nagbigay ito nga mas malalim na moral na dimensyon sa diplomatikong kredibilidad ng Pilipinas, hindi tulad ng maraming bansa na mahusay sa mabahaya ngunit mabagal kapag oras na upang kumilos upang tumulong. Isang larawan na kumalat sa internasyonal na media ay ang larawan ng mga opisyal ng Pilipinas na kalmadong nakikipag-ugnayan sa mga pamilyang apektado. Walang malalaking salita, walang dramatic na kilos, mayroon lamang konkretong trabaho. Ang larawang ito ay naging isang maliit na simbolo na ang Pilipinas ay hindi naglalaro ng diplomatiko para lamang sa pambansang dangal, kundi nagsisikap na bawasan ang pagdurusa ng matunay na tao. Sa isang meeting room, sinabi ng isang senior na opisyal ng Pilipinas sa kanyang koponan, kung pinag-uusapan natin ang katatagan ngunit hinahayaan nating lumubog ang ordinaryong tao sa mapuwangang patakaran, hindi tayo naiba sa lahat ng nagpuna sa isa't isa. Ang masalitang iyon ay malinaw na sumasalamin sa malalim na esensya ng diskarte ng Pilipinas. Ang diplomasya ay hindi agham ng estado sa estado, kundi agham ng pagpapanatili ng pagiging tao sa gitna ng laro ng kapangyarihan. Habang mas lumalala ang krisis sa Iran, mas nagiging mahalaga ang papel na ito dahil nagsisimulang mapagtanto ng mundo na ang pagpigil sa pagkalat ng labanan ay hindi magiging matagumpay kung hahayaan lamang
na maging gasolina ng kawalan ng pag-asa ang mamamayan. Kaya ginamit ng Pilipinas ang wika nga estratehiya at wika ngang humanitarian ng sabay-sabay. At marahil, ito ang mas nakamamangha sa mundo. Hindi dahil lamang matalino ang Pilipinas, kundi dahil sa gitna ng pag-agawan ng impluensiya, hindi nalimutan ng Pilipinas na ang bawat krisis ay nagsisimula sa mga tao at nagtatapos sa mga tao. Pagkatapos ng unang pag-usap na puno ng tensyon, agad na binuksan ng Pilipinas ang ikalawang round ng pag-usap. Ngunit sa pagkakataong ito, mas komplikado ang sitwasyon. Ipinapakita na mga ulat mula sa Iran na ang kahinaan ay sumasanga sa maraming sentro ng kapangyarihan, habang ang mga panlabas na bansa ay nagsisimulang maghanda ng mga plano kung ang sitwasyon ay mabilis na magbago. Nais na ilang panig na mabilis na magtakda ng mga kondisyon ng maaga, habang ang iba naman ay nais na panatilihin ang status quo hanggat maaari. Kaya, ang negotiating table sa Maynila ay puno ng pagdududa mula sa unang minuto. Ang ilang kinatawan ay pumasok na may matatag na paninindigan at malinaw na handang umalis sa mesa kung may makitang salita na masyadong sensitibo. Ang kapaligiran ay nagyelo kaya kahit na normal ang takbo ng air conditioning, nakaramdam pa rin ang mga tao ng ibang uri ng lamig. Nang magsimulang huminto ang pag-usap, hinayaan ng Pilipinas na gumana ang katahimikan ng ilang sandali bago. Sabihin ng kinatawan ng Pilipinas, ang maikling pangungusap na wala sa anumang nakahandang dokumento. Minsan, ang pag-aagawan upang mabilis na magtakda ng kinabukasan ay maaring mag-iwan ng walang kinabukasan na may tatakda. Ang buong silit ay tahimik, hindi nito direktang pinuna ang sinuman, ngunit sumasalamin sa ginagawa ng lahat ng panik. Ang pagmamadali upang agawin ang impluensya sa hindi pa nangyayari na nanganganib na mas mabilis na masira ang sitwasyon. Ito ay isang taktikal na babala na kung ang makabilang panig ay magmamadali upang lumikha ng bentahe, maaring walang istruktura na sapat upang mapamahalaan ng mundo ang panganib kinabukasan. Pagkatapos nito, dahan-dahang lumambot ang tono ng maraming tao. Ginamit ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang magmungkahingang bagong prinsipyo, ang pagtatatag ni pansamantalang alituntunin para sa panahon ng paglipat. Hindi ang pagtukoy sa politikal na kinabukasan ng Iran, kundi ang pagtatakda ng minimum na pagbabawal tulad ng hindi pagsuporta sa paggamit ng karahasan sa kabila ng hangganan, hindi pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya, at pagpapanatili ng mga channel para sa medisina at pagkain. Ang matalinong ginawa ang Pilipinas ay hindi ito nagmungkahi na pumirma sa iisang dokumento dahil alam nitong may mga panik na hindi pa handa. Kaya, hinati ang Pilipinas ang mamungkahi sa maraming antas. Ang ilang antas ay informal na tala lamang. Ang ilang antas ay tahimik na pangako sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang pamamaraang ito ay nagbigay daan sa bawat bansa na lumahok sa isang antas na katanggap-tanggap sa kanila nang hindi pinipilit na magpakita ng paninindigan na labis sa maaring tanggapin ng kanilang panlup na politika. Si Daniel, na malapit na sinusubaybayan ang impormasyon sa pagkakataong ito, ay nagsimulang makakita ng isang bagay na mas malalim kaysa sa kasanayan sa negosasyon. Nakita niya ang diplomatikong kaisipan na mahirap ituro sa mga aklat-aralin. Ang kakayahang basahin hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang katahimikan, ekspresyon ng mukha, ritmo ng pahinga, at ang takot na itinatago ng bawat estado sa likod ng mga pampulitikang parirala. Isinulat niya sa kanyang tala na hindi lamang nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga posisyon at patakaran, kundi nakikipag-ugnayan din ito sa ego, danggal, at pagdududa ng mga bansang estado. At iyon ang dahilan kung bakit, sa pinakamalalang krisis, maraming bansa ang handang magbukas ng puso sa Maynila kaysa sa maraming kabisera na may mas malaking kapangyarihan. Habang mas nagiging sensitibo ang sitwasyon sa Iran, mas lumalaki ang panggigipit sa mundo dahil sa pag-alala sa enerhiya. Hindi lamang ang pabago-bagong presyong langis, kundi pati na rin ang tiwala sa pamilihan, siguro sa pagpapadala, direksyon ng pamumuhunan, at ang panganib na ang iba't ibang manlalaro
ay mabilis na magtatayo na impluwensya sa rehiyon na magiging bukas na kompetisyon. Alam ng Pilipinas na kung pamamahalaan ang krisis na ito sa pamamagitan lamang ng politika, mawawala ang kalahatingang pusoeng laro. Dahil sa totoong mundo, ang enerhiya ay ang ugat ng ekonomiya ng mundo at ang gitnang silangan ay isang rehiyon kung saan ang lahat ng bansa ay may nakalagay na interes. Kaya, kumilos ang Pilipinas sa isa pang anyo ng pag-usap sa maraming bansang Muslim, kabilang ang mga pangunahing manlalaro sa enerhiya gamit ang wika na nagbibigay galang at lubhang maingat. Hindi napakita ang Pilipinas bilang isang mas nakakaalam sa gitnang silangan kaysa sa mga tao sa rehiyon, kundi namungkahi na handa itong tumulong na protektahan ang espasyo na rasyonalidad sa panahon na ang emosyon at pampulitikang panggigipit ay mabilis na tumataas. Mahirap dito, kailangang panatilihin ng Pilipinas ang tiwala mula sa kanluran habang hindi rin nito dapat iparamdam sa mundo ng Muslim na ginagamit sila bilang kasangkapan ng alinmang panig. Bukod pa rito, kailangan nitong makipag-usap sa Asia, tulad ng Sina at India, na may malaking interes sa enerhiya. Ito ay isang paglalakad sa isang manipis na lubid na isang maling hakbang, lamang ay maaring sumira sa lahat nga kredibilidad kaagad. Ngunit sa halip na pumili ng panig, pinili ngang Pilipinas na ayusin ang wika nito sa bawat panig ng naaangkop. Sa kanluran, pinag-usapan ng Pilipinas ang katatagan ng pamilihan at ang pagpigil sa paglala ng karahasan. Sa mundong Muslim, binigyang diin ng Pilipinas ang dangal ng soberanya at ang pagprotekta sa mga sibilyan. Sa Asya, binigyang diin ng Pilipinas ang pagpapatuloy nga ekonomiya at ang seguridad ng mga rutang enerhiya. Hindi ito iba't ibang paraan ng pagsasalita na may double standard, kundi ang kakayahang maunawaan na magkakaiba ang pangunahing alalahanin ng bawat panig at kung nais na lumikhang tunay na konsensus, dapat itong magsimula sa pakikinig sa kanilang matakot, hindi sa pakpuwersa ng sariling wika sa kanila. Lubhang humanga si Daniel sa puntong ito. Inihambing niya ang diplomasya ng Pilipinas sa isang taong naglalakad sa lubid sa ibabaw ng bangin ng walang safety net. Ngunit matatag na humahakbang dahil alam nito ang tunay na balanse ng sarili. Sa isang pandaigdigang news program, sinabi ngang isang Pranses na eksperto na ang Pilipinas ay walang kapangyarihang sapilitan, ngunit gumagamit itong kapangyarihan na nabibigay daan sa lahat ng panig na pansamantalang makasamang mabuhay na sa isang krisis na tulad nito ay napakabihira. Ang Maynila ay nagsimulang maging tahimik na intersection ng diplomasya, enerhiya at pananampalataya sa rehiyon. Walang nagdeklara ng opisyal na ang Pilipinas ay ang sentro, ngunit nagsimulang tratuhin ng lahat ang Pilipinas na parang ganon. At sa manipis, nalubid sa pagitan ng interes at danggal, sa pagitan ng pandaigdigang pamilyan at damdamin ng mga tao, patuloy na lumaka ang Pilipinas ng mainga hanggang sa nagsimulang magtaka ang buong mundo kung saan natutunan ng bansang ito ang sining na tulad nito. Habang patuloy na binabanggit ang Pilipinas sa ibang bansa, sa loob ng bansa ay marami pa ring hindi nakakaalam kung gaano kalaki ang papel na ginagampanan ng Maynila dahil ang karamihan sa trabaho ay nangyayari sa likod ng saradong pinto, sa maliliit na pag-usap, sa mga lihim na tala, at sa maikling dialogo na walang live na broadcast. Ang kabalintunaan na ito ang napakain sa interes ng mga dayuhang iskolar. Nais nilang malaman kung anong formula ang ginagamit ng isang bansa na madalas na itinuturing na tahimik sa pandaigdigang entablado upang lumikha ng tiwala sa gitna ng mga kalaban na halos hindi nagtitiwala sa isa't isa. Nagsimulang magdaos malilit na seminar ang mga universidad sa Europa at mga strategic institute sa Amerika upang surin ang tinatawag nilang Filipina Diplomatic, instinkto ang diplomatikong kaisipan ng Pilipinas. Ang ilan ay nagpapaliwanag na ito ay may ugat sa karanasan ng pagiging nasa gitna ng impluensya ng superpower sa loob ng maraming panahon. Ang ilan ay nagsasabing sinisipsip ngang Pilipinas ang signing ng kompromiso mula sa parehong panloop na politika at rehiyon ng ASEAN. Ang ilan ay tinatawag pa itong agham ng marangal na pagkabuhay. Si Daniel mismo ay nagsimulang magbago mula sa pagsulat ng balita tungo sa pag-aral ng fenomenon. Nakita niya na ang Pilipinas ay may kakaibang katangian sa internasyonal na sistema
Ang Pilipinas ay hindi naaalala sa pamamagitan ng takot tulad ng ilang superpower at hindi itinuturing na walang bigat tulad ng ilang maliliit na estado. Nasa isang perpektong gitnang punto ang Pilipinas na nakakagulat. Bukod pa rito, maganda ang tiempo ngang Pilipinas sa hindi paghawak sa entablado. Ibig sabihin, kapag ang sobrang pagpapakita ay magpapahiya sa ibang panig, urong ang Pilipinas. Kapag ang katahimikan ay nagdaragdag ng hindi pagkakaunawaan, magsasalita ang Pilipinas. Ito ay isang kasanayan na lubhang mahirap dahil nangangailangan ito ng impormasyon, pagiging mahinahon at tiwala sa sarili. Ang isang analista mula sa Canada ay nagbuot ng matalas. Maraming bansa ang nabibigo sa diplomasya dahil nais nilang maging bida sa kuwento. Ngunit ang Pilipinas ay nagtatagumpay dahil pumapayag itong maging stage manager na nagbibigay daan sa lahat ng tauhan na ipagpatuloy ang pagganap. Nang ibinahagi ang mensaheng ito, naging pinakabinanggit na pangungusap sa linggong iyon. Sa Maynila, patuloy na nagtrabaho ang koponan ng Pilipinas na parang walang nangyari. Walang sinuman ang interesado sa panlabas na papuri dahil ang sitwasyon sa Iran ay puno pa rin ng kawalan ng katiyakan at bawat tagumpay na nakamit ay kasing babasagin ng salamin. Ngunit isang bagay ang nagiging mas malinaw. Hindi na lamang tinitingnan ng mundo ang Pilipinas, kundi pinag-aralan na ang Pilipinas kung paano ang isang bansa na walang pinakamalaking kanyon, walang pinakamalaking batyet, at hindi nagtatakot sa sinuman sa pamamagitan ng matinding kapangyarihan ay maaring maging isang mahalagang manlalaro sa krisis na ito. At marahil, ito ay isang bihirang sandali sa kasaysayan kung saan ang isang bansa ay hindi lumiliha ng inspirasyon sa pamamagitan ng panalo sa digmaan o pag-iipon ng armas, kundi sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang pagiging sensitibo mismo ay maring makpabaho ng mundo. Isang gabing umuulan ng mahina sa Maynila, patuloy na nagriring ang telepono sa opisina ng delegasyon ng Pilipinas na parang walang humpay, parehong mula sa gitnang silangan, Europa, Asya, at mga internasyonal na organisasyon. Lahat nagtawag ay nagtatanong magparehong katanungan sa iba't ibang ganyo. May puwang pa ba para sa pag-uusap? Ang tanong na ito ay tila simple, ngunit sa katotohanan ay ang pusong krisis. Kung ang sagot ay wala, maaring papasok ang mundo sa pinakamapanganib na yugto ngayong paghaharap. Ngunit kung ang sagot ay mayroon pa, may sapat na dahilan ang lahat ng panig upang pigilan ang kanilang sarili ng isa pang hakbang. Alam ng Pilipinas kung gaano kahalaga ang gabing iyon dahil nagsisimulang ipahiwatig ng maraming intelligence reports na kung walang kahit ilang makakasamang senyales, mas matataranta ang pandaigdigang pamilihan at ang ilang baluktot na manlalaro ay maaring magpasya na gumamit ng masyadong matinding taktika. Kaya, mabilis na ipinagpatuloy ng koponan ng Pilipinas ang tinatawag na tahimik na kasunduan na hindi isang tratado, hindi isang nilagdaang dokumento, kundi isang minimum na makakasamang pag-unawa na ang bawat panig ay hindi tatawid sa ilang linya sa panahon ng krisis. Sa buong gabing iyon, nagsilbi ang mga opisyal na Pilipinas na parang konduktor na orkestra na hindi kailanman lumalabas sa entablado. Nagpadala sila ng mga mensahe, nag-adjust na mga salita, nagwasto ng mga pangungusap, nagugnay ng mga hindi pagkakaunawaan, at inalis ang ilang salita na maaring makasira sa lahat sa isang segundo. Ang diplomasya sa panahong ito ay hindi naiba sa gawaing paggawa ng salamin na kailangang hawakan ang pinakasensitibong bagay ng walang proteksyon. Bandang alas 2:00 umaga, isang mensahe mula sa isang mahalagang kabisera sa gitnang silangan ang dumating na sinundan ng isa pang mensahe mula sa Europa. At pagkatapos ay isa pa mula sa Asya. Hindi pare-pareho ang kanilang nilalaman, ngunit may sapat na karaniwang punto. Kaya nagsimulang magbalangkas ang Pilipinas ng isang karaniwang wika na maaring tanggapin ng lahat ng panig. Walang salitang panalo, walang salitang talo, walang salitang tumutukoy sa may kasalanan. Ngunit may mga salita na nagpapahiwatig ng pansamantalang pagpipigil, pagprotekta sa mga mahahalagang istruktura, at pagpapanatili ng mga channel na komunikasyon.
nang may padala ang informal na dokumentong iyon sa maraming panig, ang nadaliring lahat ay tila huminto sa screen ng kanilang mobile phone. Hindi alam ng buong mundo na sa isang tahimik na silid sa Maynila, ilang tao ang sama-samang nagpapalakat ng isang pandaigdigang sitwasyon upang hindi ito tuluyang bumagsak. Si Daniel, na naghihintay ng pagbabago sa London, ay halos hindi makabitiw sa screen. Nararamdaman niyang may nangyayari kahit walang opisyal na anunsyo. Ngunit dahan-dahang kumalma ang pamilihan. Makabuluhang nagbago ang wika sa mapahayag ng ilang bansa at ang ilang diplomat na dati matigas ay nagsimulang gumamit ng masalita na nagbubukas ng puwang. Iyon ang senyales na agad na naiintindihan ng gana sa loob ng bilog na nagsimula ng gumana ang tahimik na kasunduan. Nang gabing iyon, walang pumalakpak, walang nakalagay sa cover ng magazine. Ngunit sa tahimik na kasaysayan ng diplomasya, ito ay isang gabi kung saan muling pinatunayan ng Pilipinas na ang paginto ng isang sakuna ay minsan hindi nangangailangan ng malalaking salita, kundi nga taong marunong mapanatili nga kahinaan upang hindi ito masira bago sumikat ang araw. Kinabukasan, pagkatapos nga mahabang gabi na koordinasyon, kapansin-pansing nagbago ang kapaligiran sa maraming kabisera. Bagamat hindi patapos ang krisis sa Iran at malayo pa sa pagaling, malinaw na nabawasan ang takot na babagsak ang lahat ng sabay-sabay. Mas maingat na tumugon ang pamilihan, lumambot ang tono nga internasyonal na pahayag, at higit sa lahat, hindi naputol ang channel ng komunikasyon sa pagitan ng maraming panig. Sapat na iyon upang simulan ng mundo na seryosong suriin ang papel ng Pilipinas. Maraming pandaigdigang media outlets ang naglabas ng sunod-sunod na artikulo. Ang ilan ay tinawag ang Pilipinas na quiet stabilizer o tahimik na nagpapanatili ng katatagan. Ang ilan ay gumamit ng salitang surprising mediator o sorpresang tagapamagitan. Ngunit ang salitang pinakamadalas na binabanggit ay isang simpleng salita, trustworthy o mapagkakatiwalaan. At iyon ang pinakamahalagang salita sa mundo ng diplomasya dahil ang kaalaman, kakayahan o impluensya ay walang saysay kung walang tiwala na sumusuporta. Lumabas si Daniel sa isang live na programa sa balita sa Europa. Direktang tinanong siya kung ang tagumpay ng Pilipinas sa pagkakataong ito ay dahil sa swerte. Umiling siya at buong tiwala na sumagot na hindi swerte. Ito ay resulta ng matagal ng naipon na diplomatikong kultura. Naintindihan ng Pilipinas na ang pagiging neutral ay hindi kawalan ng paninindigan, kundi ang pagkakaroon ng disiplina na hindi hayaang takpan ng sariling paninindigan ang pagkakataon na makahanap ng solusyon para sa iba. Ang sagot na iyon ay naging isang viral clip dahil ipinaliwanag nito ang naramdaman ng maraming ngunit hindi nila masabi ng malinaw. Hindi nakataon lamang na nasa tamang lugar at tamang oras ang Pilipinas, kundi matagal na itong nahanda nang halos walang sinumang nakapansin. Sa Maynila, nagsimulang dumating ang papuri mula sa labas, mapribadong mensahe, tawag sa telepono mula sa ibang bansa, at magalang na pasasalamat mula sa maraming kabisera. Ngunit hindi bumabagal ang koponan ng Pilipinas dahil alam ng lahat na ang mahusay na diplomasya ay hindi lamang ang pagbubukas ng pinto, kundi ang patuloy na pagpigil na magsara muli ang pinto na iyon. Gayunpaman, may isang bagay na permanenteng nagbago. Sa mata ni Grama Mundo, hindi na lamang ang Pilipinas ang bansang nagpapanatili ng balanse sa sarili nitong rehiyon, kundi isang bansa na may kakayahang makaapekto sa mas malawak na balanse sa pamamagitan ng paraan na naiba sa mga superpower. Hindi ito dominasyon, hindi pagbabanta, hindi pagpapakita ang lakas, kundi ang pakikinig ng sapat, pag-unawa ng malalim ng sapat, at pagsasalita ng kaunti ngunit direkta hanggang sa tuluyang tinanggap ng buong mundo na ang ginawa ng Pilipinas ay hindi aksidente at hindi maliit na bagay. Minsan, ang isang bansa ay hindi kailangang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng dagundong. Sapat na ang pagpigil sa mundo na makahiwa-hiwalay sa isang araw na handa ang lahat na itula ang isa't isa sa bangin. Iyon ay sapat na upang matandaan ng kasaysayan ang pangalan ng bansang iyon sa loob ng mahabang panahon. Pagkalipas na maraming linggo, marami pa ring iniwan na sugat ang krisis sa Iran. Bagamat nabawasan na ang ilang kaguluhan, hindi madaling matatapos ang epekto sa politika
ekonomiya, at seguridad. Malapit na sinusubaybayan pa rin na mga lungsod sa buong mundo ang bawat kilos dahil walang sinuman ang sigurado kung kailan muling tatama ang kahinaan. Ngunit sa gitna ng usok na hindi pa nawawala, may isang katotohanan na nagiging malinaw araw-araw. Hindi na tinitignan ng mundo ang Pilipinas sa dating paraan. Sa mga internasyonal na forum, maraming eksperto ang nagsimulang itampok ang kaso ng Pilipinas bilang halimbawa ng diplomatikong kapangyarihan mula sa isang bansang may katamtamang laki na nagsasabing ito ay patunay na ang mundo sa bagong siglo ay hindi lamang ididikta ng tining na superpower, kundi maaring suportahan ng mabansang may sining sa pag-ugnay nga mapagkakaiba. Dumating si Daniel sa Maynila sa wakas. Nais niyang makita mismo kung paano naging sentro ngang pandaigdigang pag-usap ang tila malumanay na lungsod na ito. Habang dumadaan ang sasakyan sa mga lansangan sa gabi, nakita niya ang mga tao na namumuhay ng ordinaryo. Ang makainan sa kalye ay abala pa rin, ang masimbahan ay tahimik pa rin, ang ilog ay umaagos pa rin ng walang pagmamadali. Wala sa mga larawang ito ang tila isang lungsod ng pandaigdigang laro ng kapangyarihan kahit kaunti. At marahil, iyon mismo ang sagot. Hindi naging makapangyarihan ang Pilipinas dahil sinubukan nitong maging dakila, kundi dahil naunawaan nito ang halaga ng kapayapaan, pagiging malumanay, pagpapanatili ng dangal, at pakikisama sa mga pagkakaiba. Ang itinuring na marami na pagiging mabagal ay naging kakayahan na hindi magmadali. Ang itinuring na marami na pagiging tahimik ay naging kasanayan sa pakikinig. At ang itinuring ng marami na hindi pagpili ng panig ay naging kakayahan na panatilihing nag-usap ang maraming panig. Sa kanyang panghuling artikulo, isinulat ni Daniel, habang bumabagsa ang Iran, namangha ang mundo sa diplomatikong kasanayan ng Pilipinas, hindi dahil nalutas ng Pilipinas ang lahat ng problema, kundi dahil naunawaan ng Pilipinas ang isang bagay na madalas na nakakalimutan ng mundo. Sa panahon na ang matinding kapangyarihan ay hindi sapat, ang tanging maaring magpanatili sa mundo ay ang tiwala na binuo ng matiyaga, isang pangungusap sa bawat pagkakataon. Nang gabing iyon, nakaupo siya at tiningnan ang masina ngang ilaw na sumasalamin sa tubig. Tulad ng unang gabi nang nagsimula siyang maging interesado sa isyong ito, tanging ngayon, mas naunawaan na niya na ang isang bansang tila tahimik ay maaring hindi tahimik dahil wala itong sasabihin, kundi marahil ay tahimik dahil alam nito na ang tunay na mahahalagang salita ay dapat gamitin sa pinakatamang oras. At sa krisis na ito, nagsalita ang Pilipinas sa tamang oras. Kaya hindi lamang nakita ng mundo ang husay ng mga diplomatikong Pilipino, kundi nakita rin ang isang mahalagang aral ng siglo na ito, na ang kapayapaan ay hindi mahina at minsan, ang bansang makapapabago ngaro ng higit ay ang bansang hindi kailanman sumigaw na ito ay dakila. At ito ang dahilan kung bakit nagsisimulang tingnan ng mundo ang Pilipinas ng iba dahil sa isang araw na pinili ng maraming bansa na magsalita ng malakas, pinili ng Pilipinas na gamitin ang katahimikan, katumpakan, at ang siningang diplomasya hanggang sa naging isa ito sa mga pangalan na pinakamadalas na binabanggit ng mundo. Kung gusto mo magia kwentong puno aksyon, huwag kalimutang i-like, i-follow, at mag-comment sa ibaba video kung ano ang tingin mo sa papel Pilipinas sa krisis na ito.